Mula ulit mga kapatid, mula rito kay Kian Thoughts, no? Manonood ulit tayo ng mga videong nagbuhat sa kanya at syempre magbibigay tayo ng reaction video. Bago natin to simulan mga kapatid, no, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link sa ibaba. Tayo naman mga tol ay nanonood lamang ng balita, ng video at nung kung ano-anong topic na may kinalaman sa mga issue ngayon, hindi lang sa ating bansa, no, kundi sa buong mundo. Diba? At bilang isang mamamayang, ordinaryong mamamayan, nagbibigay naman tayo ng ating side comment, ng ating reaksyon, ng ating komentaryo. Pwede nyo ako samahan mga tol, magbigay din ng comment doon sa comment section sa ibaba. Alright, no? Samahan niyo ako mga kapatid. Pero bago yan, huwag mong kalimutan mag-subscribe para ma-update ka na rin, no? Kapag may mga reaction video tayong tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa, no? Mga Pilipino, tumutulong na daw, tumulong na para ipagtanggol ang Israel sa labanan mga tol. No? Alamin natin to. Mayroong 400 na may dugong Pinoy na bahagi ng Israel Defense Forces. Oh, so half Filipino, half Israeli, di ba? Tama ba? Israeli ba sila? We remember that the Philippines was the only Asian country that voted for the establishment of the State of Israel. Maraming mga kababayan nating mga Pilipino ang naninirahan ngayon sa Israel. Karamihan sa kanila ay nagbabaka sakali na magiging maganda ang buhay sa alok na trabaho ng bansang ito. Sa kasagsaga ng bakbakan sa pagitan ng Israel Defense Forces at ng militanteng grupo ng Hamas, isa sa kaagad na tinutukan ng ating gobyerno ay ang kamustahin ang kalagayan ng mga OFW sa bansang ito. Well, dito sa Israel mga tol, nakikita naman natin kasi sabi nga nung iba diba, hindi kami aalis dito hanggat kaya kami protektahan ng Israel. Sabing ganon mga tol ng ibang OFW. Ang dapat tutukan ngayon ng ating gobyerno is yung mga Pilipinong nakatira doon sa mga kalaban ng Israel mga tol. Kasi wala silang Iron Dome eh. Kasi Iron Dome mga tol ng Israel, alam naman natin kung gaano ka-epektibo. Lalong-lalo na kapag ang kalaban nila is nagpaulan ng sandamakmak na ballistic missile, kayang-kaya nilang intercept. May mga nakakalusot man pero pailan-ilan lang, unlike sa ibang lugar kapag Israel ang tumira sa kanila, talagang magmimistulang impyerno yung lugar nila, di ba? Kasi wala silang Iron Dome. Hindi nila nai-intercept lahat. Pero alam nyo ba na may ilan palang mga magigiting na mga Pilipino ang miyembro ng hukbong sandatahan ng Israel? Nariyan nga ang dating beauty queen na unang-una sa ating listahan. Kung dito ay mayroon pang mahigit sa 400 Pilipino ang naiulat na nagsisilbi ngayon sa ilalim ng Israel Defense Forces at hindi nag-aalinlangang itaya ang kanilang buhay upang maprotektahan ang bansang Israel. Ako po si Royce and welcome sa Kian Thoughts. Filipino kung mga mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Half-blood, no? Mga ganun siguro isa sa parents nila, Israeli o kaya matagal na sila dyan, naging citizen na rin sila dyan, no? Ang Israel Defense Forces ay ang hukbong sandatahan ng bansang Israel na kinabibilangan ng Israeli Army, Navy at Air Force na itatag ang IDF noong May 31, 1948, 2 linggo matapos maideklara ang kalayaan ng bansang ito. Okay. Magmula ng maitatag ang Israel Defense Forces o IDF, naging guiding principles na ng organisasyon na ito ang hubugin ng kanilang bansa sa pamamagitan ng pagdepensa rito, partikular na laban sa mga bansang nais magpabagsak sa Israel. Sa pagpasok ng 21st century, tinatayang mayroon ng 125,000 na tropa ang buong IDF na sumailalim sa intensive and advanced training. Nagtataglay rin sila ng mga advanced missiles defense system, mechanized form kabilang ang 2,500 na mga tangke at mahigit 5,000 armored personnel carrier. Narito ang ilan sa mga Pilipino na nakapasok sa serbisyo bilang mga sundalo ng hukbong sandatahan ng Israel. Di mo akalain, no? O eto, Pinay. Isa nga sa mga sundalong nagsisilbi ngayon sa IDF ay si Master Sergeant Urilinda Tamir. Taong 2008, nang lisanin ni Urilinda ang Pilipinas upang magtungo sa Israel. Dala-dala lamang ang kanyang determinasyon at lakas ng loob. Nagtungo siya sa bansang ito dahil bata pa lamang ay pangarap na raw niyang magsilbi sa Israel Defense Forces. Wow.
Oh, grabe naman pangarap yun, no? Bata pa lang ako, gusto ko na magsilbi sa IDF, no? Hindi pangarap nun, mga tol. Well, natupad niya naman. kahit na siya ay isang Kristiyano. Nagbago ang buhay ni Urilinda mula na makapasok siya sa puwersang militar ng Israel. Naninirahan lamang siya noon sa isang maliit na barangay sa Sorsogon kung saan wala silang maayos na supply ng tubig at kuryente. Sa paglipad niya nga sa Israel bilang isang OFW, doon ay sumabak rin siya sa maraming mga racket katulad ng pagkanta at pagsali sa mga beauty contest dahil na rin sa kanyang angking kagandahan. Oh, maganda naman. Siyempre, Pinay eh. Nang mabigyan naman siya ng pagkakataon na maging miyembro ng Israel Defense Forces, pinagbutihan niya ang kanyang trabaho at sa ngayon nga ay nagsiservisyo na siya bilang isang combat soldier sa Karakal Battalion kung saan tumutulong siyang protektahan ang libu-libong mga Israeli citizens. Grabe, no? Sa combat siya, mga tol. Kasi usually pag mga ganito, babae, kadalasan niya nasa opisina eh, di ba? Opisina, sa nurse, di ba? Eto, combat, nakikipaglaban talaga siya. Sinabi pa ni Urilinda na noong unang marinig niya ang mga bagay tungkol sa Israel Defense Forces ay agad na niyang pinangarap ang maging bahagi nito. Sinabi niya rin na alam niyang kailangan niyang gumawa ng paraan para ito ay matupad. Tinatawag nga raw siya ng kanyang mga kaibigan sa Pilipinas bilang Zina Warrior Princess. Isa pang Pinoy na miyembro ng IDF si Alex Matias na tubong Nueva Ecija at kasalukuyan nga ay nakadestino sa border ng Gaza Strip. Sinisiguro ng kanilang grupo ang seguridad at ang maayos na pagpasok ng iba pang mga ground and tactical unit ng IDF sa loob ng Gaza territory kung saan nagaganap ang mainit na pakikipagsagupuan nila sa grupo ng Hamas. Ang pinaka-importante yan para dumaan yung mga escort na mga gamit, mga heavy vehicles, mga ganon. Para sa yan. Hindi yung mga talagang equipment, army equipment, mga tanke. Sa tuwing nasa military operation nga raw itong si Alex, hindi na raw mapakali ang kanyang ina dahil sa panganib na dulot ng sinungkuang tungkulin ng kanyang anak. Oo naman. Diba? Normal yun sa magulang, lalo-lalo na pag ang anak mo alam mong nasa ground na ikipaglaban. Diba? Matindi ang ano mo dyan, nervyos mo dyan talaga. Hindi na ako mapakali, sa totoo lang. Oo. Itinetext ko na siya ng sunod-sunod. Sabi ko, anak, please, just send me something. Huwag kang magte-text na eh. Kakatext na kakatext mo yan, hindi makakalaban yan. Kakatingin sa cellphone. Hindi nagsa-cellphone yan. Na ikaw ay okay, ganon. Ang ina ni Alex ay may Pero ano yun mga tol, di ba imagine mo no, para sa isang magulang, di ba? Inilagaan mo ng 9 months sa tiyan mo, di ba nanay, tapos niluwal mo, binigyan mo ng magandang birthday, pinag-aral mo, tapos syempre kahit nasabihin nating matanda na yun, anak mo pa rin yun, hindi magbabago tingin mo dun, baby mo pa rin yun, di ba? Tapos alam mong nasa paikipaglaban, no? Mabigat yun mga tol. Dito nga lang, kahit sundalo nga lang dito sa Pilipinas mga tol, alam mong nakadestino siya halimbawa sa mga lugar na may mga kaguluhan, di ba? Kakabahan kayo, lalo pa kaya nandoon sa malayong lugar, di ba? isang maliit na Filipino store sa Tel Aviv, Israel kung saan maraming mga Pilipino ang nagtitipon-tipon dito. Ilan rin sa kanila ay mga sundalo na So yung nanay niya nandoon din pala, no? katulad ni Alex. Isa nga sa madalas na pumapasyal sa tindahang ito si Penelope na isang navigator ng Israel Defense Forces. Trabaho niya ang magbantay sa mga unauthorized aircraft na nagtatangkang pumasok sa airspace ng Israel at nais magbagsak ng mga missiles dito. Yung lumilipad or pumapasok sa loob ng Israel, kami ang nagta-target. There is nothing a man can do that a woman cannot do better. So sila pala yung nag-i-intercept, no? Ito, current interceptor operator. Sila yung nag-ooperate kaya walang nakakapasok. Di ba, nagpalipad ang Iran ng 200 ballistic missile. Sila, no, Pilipino mga tol, sila yung humaharang, sila yung interceptor, sila yung nag-ooperate ng mga gamit na yon, yung Iron Dome na kung tawagin. Samantala, si Karen naman ay isa sa mga interceptor operator o siyang nagbabantay sa Iron Dome defense system ng Israel. O, biruin mo, no? Yung kaligtasan ng napakaraming tao doon, mga tol, nakasalalay sa mga Pilipino, mga ilan sa mga Pilipinong kababayan natin. Ilan sa mga babae pa, no?
Ito ang mga makabagong kagamitan na ginagamit upang i-intercept o harangin ng bansang Israel ang mga missiles na pinapakawalan ng Hamas patungo sa kanilang teritoryo. I am an interceptor in the Iron Dome, so I sit in the computers, and then I see when a target comes to Israel, so in-intercept ko na lang sila. Para hindi po bagsak ang mga rockets dito sa Israel. Oh, nasa kamay ng mga kababaihang Pinay, 'di ba? Isa pa nga sa mga magiting na mga sundalong Pilipino ng Israel Defense Forces ay si Staff Sergeant Joanna Chris Arpon. Anak siya ng mga Pilipino na nagtungo sa Israel way back 1988 para magtrabaho. Nag-enlist siya bilang isang combat soldier dahil noong manalasa ang bagyong Yolanda sa Pilipinas way back 2013. Ang mga Israeli Army ang siyang tumulong at nagligtas sa kanyang lola. Para sa kanya, personal ang rason kung bakit siya pumasok sa IDF. Noong 69th Independence Day ng Israel, isa si Joanna sa 120 soldiers na inirecognize at binigyan ng parangal ng nooy President Reuven Rivlin sa kanilang distinguished service sa Israel. Kalauna naman ay nabigyan na rin ng Israeli citizenship ang kanyang ina dahil nga sa kanyang serbisyo sa Israeli military. Isinilang si Joanna sa Israel at mula noon ay palagi na niyang nararamdaman na tila ba kabahagi siya ng Jewish state. Hindi katulad ng ibang mga Pilipino sa Israel na lumaki sa malalaking mga syudad. Lumaki sila ng kanyang kapatid sa isang maliit na bayan sa Mishmar Hashiba sa Central Israel. Nasa batas na pinapayagan lamang ang mga Pilipino na pansamantalang maniraan sa Israel bilang temporary workers. Pero itong si Joanna at ang kanyang kapatid ay maswerteng napasama sa mga batang Pilipino na nabigyan ng permanent residency. So doon na talaga sila, no? Yun na siguro yung citizenship nila. Nagmula sa isang diplomatic family at kakaiba naman ang kwento ng enlistment ni Corporal Aaron Rafael sa Israel Defense Forces. Isinilang bilang isang Katoliko sa isang maliit na bayan sa Pilipinas. Nag-relocate ang kanyang pamilya sa Israel para magtrabaho. Habang lumalaki ay pinapangarap na ni Aaron na maging bahagi ng tanyag na Israel Defense Forces katulad rin ng kanyang mga kaibigan. Sa kabila ng hirap na kanyang pinagdaanan, nagawa ng matupad ang kanyang mga minimithi. Noong 18 years old na siya, sinubukan niyang pumasok sa IDF pero hindi ito naging madali para sa kanya. Ang kanyang ama ay nagtatrabaho bilang driver sa Japanese Embassy sa Israel. Ipinanganak siya sa Herzliya at ikinukonsidera ang Israel bilang kanyang tahanan. Habang lumalaki ay nakikita na niya na kung gaano kaimportante ang papel ng IDF, kaya naman bata pa nga lamang ay gustong-gusto na niya na maging sundalo. Kaya pala malakas ang mga tol. Kaya pala malakas ang IDF o ang Israeli Forces kasi mga tol yung mga sundalo doon talagang kumbaga dedicated yung buhay nila. Bata pa lang gusto na nila maging ganun. Kaya talagang ginagampanan nila kasi matindi, ibang klase pala ang pananaw at pagtingin nila sa ginagampanan nilang trabaho. Dahil sa kanyang kakaibang sitwasyon, maraming na-encounter na bureaucratic hurdles itong si Aaron sa kanyang pagsubok na makapasok sa military. 3rd grade pa lamang ay nag-apply na nga siya bilang isang citizen sa Israel pero sobrang hirap ng kanyang pinagdaanan. Hanggang sa noong 2013 nga ay ganap na itong naibigay sa kanya. Na maging Israel citizen, itinuloy na niya ang kanyang pangarap na makapasok sa IDF. Subalit sa pangarap, di ba? Kanyang initial army interview na pag-alaman na mababa ang kanyang medical profile at ito ay hindi pasado para makapasok bilang isang combat fighter. Gayunpaman, ipinagpatuloy pa rin niyang ipaglaban ang kanyang kagustuhan na makapasok rito hanggang kalaunan ay nabigyan na nga siya ng permission para maging isang ganap na combat soldier para sa Israel Defense Forces. Bang klase pangarap nito, no? Makipaglaban, no? Taong 2014, nang makumpleto ni Aaron ang kanyang advanced training at napasama na nga siya sa Nahal Infantry Brigade kung saan i-deploy sila para depensahan ang border ng Israel. Sa kanyang pagsiservisyo sa hukbong militar ng Israel, napatunayan niya kung gaano talaga kahalaga ang army para sa existence ng Israeli state at sa pagtatagumpay ng bansang ito. Sa tala ng Filipino community sa Israel, aabot sa higit sa 400 mga Pinoy ang miyembro ng Israel Defense Forces ang sumasabak ngayon sa nagaganap na sigalot sa pagitan ng Islamic Resistance Movement ng Hamas at ng puwersang militar ng Israel.
Karamihan sa kanila ay sa Israel na ipinanganak at dito na rin na nakapagtapos ng pag-aaral. At grabe pagmamahal nila sa Israel, mga tol. May kita mo, bata pa lang talaga sila, pangarap na nila yung ginagawa nila ngayon. By our President of the Philippines in the history of Israel, it is deeply appreciated. We remember the exceptional role of the Philippines that received Jewish refugees during the Holocaust. We remember that the Philippines was the only Asian country that voted for the establishment of the State of Israel in the UN resolution in 1947. Mr. President, we remember our friends. And that friendship... At friendship na talagang tropa natin, kaibigan pala natin ng Israel, mga tol, no? Dahil nga, alimbawa, yung Holocaust nga, during Holocaust, di ba? Pilipinas ang sa kanila, tumanggap, no? Doon sa mga refugee nila. Has blossomed over the years, and especially over the last few years. Para sa inyong mga reaksyon, no? Nakakatuwa naman yung mga kwentong yon at makikita mo, mga kapatid, na syempre hindi porket Pilipino, no, malamang ganun din yung pakiramdam o damdamin ng ibang mga IDF soldier, mga tol, na siguro bata pa lang sila, gusto na talaga nila mapabilang. Parang magkakaiba, no? Parang may doktrina sa kanila, mga tol, di ba? Kaya talagang iba yung puso nila sa paikipaglaban, eh. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo diyan? Comment ka na lamang sa ibaba, no? Puti pa tong mga Pilipinong to, di ba? Yung sinumpang tungkulin nila, talagang handa nilang to pa rin. Sana ganun din tayo rito sa Pilipinas sa pagtatanggol natin sa sarili nating bansa. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.